At excited po tayo sa gagawin ng Panginoon ngayong gabi na to. Amen po ba? Sino dito excited sa gagawin at sasabihin ng Panginoon sa buhay natin ngayong araw na to? Amen, amen. So, ngayon po ay nasa second week po tayo ng ating series entitled The Greatest Reward. Sino dito naniniwala ka na may i-reward si Lord sa'yo? Ayong sabi ng amen, walang reward siguro. Meron tayo. Amen? Sino dito naniniwala ka may gagawin at may ibibigay si Lord sa buhay mo? Kapag naniniwala ka, taas mo kamay mo, sabihin mo, Amen. Sa mga nasa online, type natin dyan, Amen. Alright. At dahil may ibibigay ang Lord sa atin, huwag kayong mag-alala, may ibibigay din ang mundo sa atin. Anong ibibigay sa atin ng mundo? Bibigyan niya tayo ng karangyaan, bibigyan niya tayo ng kasikatan, bibigyan niya tayo ng kasiyahan. Kaya lang, kung ito ay galing sa mundo, ito ay pangsamantala lang din. Right? Ito ay pangsamantala lang din at pwedeng dito lang talaga siya. Lang din talaga, mawawala din talaga yan. Hindi ko sinasabing hindi tayo magkakaroon o wag tayo magkaroon. But what I'm telling is, kung nakuha natin dito sa mundo, ito lang din. Sa katabi, ito lang din. Right? Kaya nga, kung mag-i-expect tayo ng reward, kung umaasa tayo ng reward, I think magandang bagay ay hintayin natin yung mula sa Panginoon. Dahil kapag ito ay galing sa Diyos, maniwala ka, hindi lang hanggang dito sa lupa, abot yan hanggang langit. Amen? Abot yan hanggang kabilang buhay. Amen? At sigurado ako, panglangit din yan. Right? Kaya nga, pag-uusapan natin ngayong araw na to, join me in our message entitled, Faithful. Sabihin mo sa katabi, faithfulness. Sa mga nasa online, pwede po ba nating i-type dyan, faithfulness? Tandaan po natin, ang Diyos ay faithful. Wala po kayo. Amen. Dahil ang Diyos ay tapat, dahil ang Diyos ay faithful, hindi rin yung gagawin ng Lord. Ibig sabihin, mararanasan talaga natin to. Gagalaw talaga si Lord natin, kikilos talaga si Lord sa buhay natin, may ituturo talaga si Lord natin, at hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Tap mo ulit, sabihin mo, hindi ka pababayaan ng Diyos. Alright, hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Magiging tapat, magiging faithful si Lord sa buhay natin. At kung si Lord ay magiging faithful sa buhay natin, dapat tayo din magiging sa Panginoon. Amen? Kasi pag-uusapan natin ngayon, lahat ng faithful kay Lord may reward. Dito naniniwala sa Amen. Kaya lang, dahil may reward si Lord, kailangan nating makita, faithful ba talaga? Here? So, tingnan natin ito mabuti. If you remember Abraham, sabi ng Panginoon, I will make you I will give you a sign. I will make you a great. Okay? So, sa panahon po ni Abraham, nung panahon, mga karatig bansa ni kanilang pinaniniwala ang Diyos ay naniniwala sa human sacrifice. Worship their God, then it requires them to have a So itong si Abraham, naniniwala siya na iba si Lord na meron siya. Hindi nagre-required yung Diyos niya ng But one day, kinausap siya ng Panginoon. Sabi ng Panginoon kay Abraham, Abraham, alay mo ang kaisa-isa mong anak sa akin. Si Abraham, meron siyang paniniwala na yung Diyos niya ay iba dun sa Diyos ng karatig bansa nila na nagre-required ng human sacrifice. But here's come, si God, nire-required si Abraham, what? Na ialay kaisa-isang. Pero the good thing about this, sabi kasi doon passage, si Abraham daw ay dumaan sa test. Yung test na yon ay, yung pagsubok na yon ay hindi para malaman kung may pananampalataya or kung faithful. Faithful si Abraham, alam na ni Lord. Kaya lang, dumaan siya sa test na yon para makita hanggang kailan, hanggang saan, at saan iaabot si Abraham ng pagiging faithful. Kaya ang tanong sa atin ngayon na pwede nating sabihin, you are faithful to God, we are faithful. But the question is, hanggang saan ka? Hanggang saan tayo iaabot ng faith?
Still here? But again, when we are faithful to God, may reward si Lord. Dahil may reward si Lord, dumaan sa pagsubok. Kaya nga, si Abraham, sabi ng Bible, early in the morning, nag-wake up siya early in the morning. Wala siyang tanong, wala siyang question, he just obeyed the Lord. And we know the story. That's the reason why Abraham was called father of. Nagdala sa kanya sa kung nasaan niya. And ngayon, alam ko tayong lahat, meron tayong katapatang taglay sa Panginoon. Still with me? Parang ayaw nyo naman. Pakasan nyo naman ng konti. Uy, tapat ka kay Lord. Amen? At dahil tapat tayo kay Lord, ang tanong sa atin ngayong gabi na to, hanggang saan ka, hanggang kailan ka, hanggang saan ka iaabot ng katapatan? Here? Para mapatunayan, may tunay tayong katapatan sa Panginoon, idadaan sa Ready? Lalabas tayo ng 1/4 sheet paper kasi magte-test tayo ngayong araw na to. Amen. Joke lang. Alright? Hindi. So, ang sinasabi sa atin, dadaan tayo sa test. So, contextually speaking, yung nagsulat nito ay wala nang iba kundi si James. James chapter 1 verse 12. Ang nagsulat nitong libro na to si James. He was half brother of Jesus. Right? And the book of James was written for those people who suffer or experience suffering, all kinds or different hardship test in life. So sinulat daw ito ni James para sa mga taong dumadaan sa pagsubok. Para sa mga taong nandun sa suffering ng buhay nila o dumadaan sa hirap ng buhay nila, any kind. Right? At tandaan natin itong mabuti. Yung mga taong makakaintindi sa'yo, sa atin, ay yung mga taong dumaan. Right? And same thing, the same thing scenario with James. Naiintindihan niya kung paano dumaan sa suffering, paano dumaan sa hardship. Why? Kasi itong si James ay dumaan sa matinding suffering ng buhay niya, pero nakita niya kung sino si Lord, kung gaano ka-faithful si Lord. And that's the reason why ang encouragement ni James sa lahat ng kanyang readers, sa lahat ng mga dumadaan sa suffering, sa hardship, or sa pagsubok ng buhay, na kailangan nating tandaan that God, our God is faithful. Amen? Na sa lahat ng dadaanan mong problema, sa lahat ng pagsubok na meron ka, listen to me church, tapat si Lord sa'yo. At dahil tapat si Lord sa atin, we should be faithful to God as well. Kaya lang, naiintindihan din ni James na every time dumadaan tayo sa pagsubok, we are vulnerable sa pain. Sakit. Hinga natin dyan section sa ba ang sakit. Walang taong nasaktan tapos nag-enjoy, dumadaan sa problema tapos sasabihin niya, wow, problem here, enjoy now. Wala. Kasi lahat ng dumadaan sa pagsubok, umiiyak yan, nasasaktan yan, nahihirapan yan. Kaya nga, every time na dumadaan ng isang tao sa pagsubok, he is vulnerable to pain. Nasasaktan yan. At kapag tayo nasasaktan, ang dali. Nasaktan. Kaya nagdududa ka. Minsan pagdudahan talaga. Nasaktan ako. Bakit hinayaan mo? At dahil nasasaktan ka, ang dali nating malala or malinlang. Ma-deceive. May problema ka, isap sa'yo, tapos ikaw, dali natin ma-deceive. Kasi may pinagdadaanan ka Ang dali nating mapaniwala. And syempre, dahil nasasaktan ka, ang dali nating magalit. Nasasaktan ka Walang nasasaktan ng hindi galit.
Di ba? Ang sino man magsasabi, Pastor, nagagalit, nasasaktan ako pero di ako. Hindi. It is natural for us na kapag nasasaktan ka, madali kang magalit. Dahil doon, pag nasasaktan ka, madali ka rin. Kaya lang, Apostle James encouraged us that this suffering, trials, this test of life is the unique opportunity to make us perfect, valuable person. Gagaw ng Diyos, dadaanan, tema na pas yung etong ikaw. And, kaya lang, hindi natin makikita, natin itatama yung perspective natin na may kayang gawin si Lord sa buhay natin in the midst of suffering ay pambihira. We sometimes forget God's faith when we are in the midst of trials, when we are in the midst of problem, when we are in the midst of a hardship. Nakakalimutan natin si Lord. Nakakalimutan natin na faithful si Lord, and we often allow our pain to provoke our selfish action and cruel words that destroy our community. Sinasaktan ka eh. Parang isipin mo, Lord, minsan pag nasasaktan tayo, naisip natin, hindi natin nakikita yung faithfulness ni Lord. Kaya ang mangyari, nasasaktan tayo, dahil nasasaktan tayo, dumadating tayo sa pagkakataon na nagiging makasarili. Pwedeng dahil nasasaktan tayo, na rin natin ng still with so gusto nyo pang kaya nga, paano natin mapapatunayan? Paano natin mapapatunayan? Hanggang saan natin mapapatunayan yung faithfulness natin sa Panginoon? And in the other version, if we're going to back to natin, yung ating verse 12, sa iba, ang ginamit nila ay hindi trials. Ginamit nila temptation. Ginamit nila ganun. Nang sinasabi sa atin, contextually speaking, mapapatunayan natin ang ating katapatan sa panahon, papatunayan natin ang katapatan natin sa panahon na mapapatunayan natin ang katapatan sa Panginoon sa panahon sino naman tayo para agad malampasan lahat ng bagay na yun. Pero when look beyond of God, our God, then we tanong. Dito gusto niyang gusto niyo pa ba itong Of course we are. Kaya lang, ang tanong sa atin, hanggang saan tayo kayang dalhin faithful? At least may test. Yung test. Hindi naman siya parang, uy, sige, pasado na ako dito. So dadaan tayo dito. Wala naman siyang test 1, test. Dadaanan natin to lahat. Makita natin, tingnan natin din. We need to evaluate kung hanggang saan tayo kayang dalhin. Ready? In James chapter 1 verse 12, sabi niya dito, blessed is the man steadfast, for when we has stood the test, he will crown of life, which God has promised to. Number 1, there is what we call test of steadfastness. Yung nga po, steadfast. When we say steadfastness, sabi ng verse, remain steadfast. Sa ibang version, ginamit nila perseverance, endurance, na walang sino man ang gusto sa atin na makaranas ng suffering. And the author is telling to us, suffering is part of our life. As a Christian, dahil may relasyon tayo kay Lord, bahagi na ng buhay natin ang hardship, bahagi na ng buhay natin ng persecution, bahagi na ng buhay natin, whether you like it or not.
problema talaga. And the more you deny it, the more na walang sagot sa problema na yun. Kaya nga, kailangan nating maintindihan, dadaan talaga tayo dito at ito ang magpapatunay hanggang saan, hanggang kailan, at saan tayo dadalhin ng. At sabi niya dito, blessed is the man who remain steadfast. Every time daw na dumadaan tayo sa pagsubok ng buhay, ang unang tinitest sa atin, hanggang kailan ka maninindigan, hanggang kailan mo tatagalan yung pananampalataya mo sa Panginoon, even you are in the midst of trial. Hanggang kailan ka kakapit kay Lord, kahit may problema ka, kahit may pagsubok ka, na maaaring pinagtatawanan tayo, ano ba yan, papunta-punta ka pa ng church, wala namang nangyayari sa buhay mo, wala namang nagbabago sa buhay mo. Hanggang kailan ka kakapit kay Lord? And the idea of steadfastness is not just to grin and bear it. Hindi lang sinasabi sa atin na, o sige, tanggapin ko to, may problema, tinatanggap ko to, at dadaanan ko to. Hindi lang sinasabi sa atin na, problema ko tanggapin ko to kasi alam ko daanan ko to. Pero ang sinasabi sa atin na sa lahat ng pagsubok na dadaan sa atin, kailangan nating manindigan para sa Panginoon that every time that there is trials, in such way na magre-respond tayo sa problema natin, dapat nakaka-glorify. Na minsan, oo, we are vulnerable sa pain. Pag nasaktan tayo, nasasaktan kasi ako, kaya ako nagawa yun. Kaya lang, faithfulness, papatunayan, gagawin ito, mag-response ako, na bagay, glorify. Another thing, when we say steadfastness, it focuses on the learnings that we gain while we are in the midst of trial. Kasi pwede nating sabihin, o sige na nga, daanan ko na lang to. Sabi naman nila, wag kong tambayan, daanan lang. Good naman yun. Kaya lang, sa lahat ng pagsubok ng buhay natin, kailangan nating maintindihan ano ang tinuturo ng Diyos. Buhay, bakit hinaan niya? Kasi kung dadaanan lang natin at hindi natin makikita yung purpose ng Panginoon, bakit hinayaan niya tayong dumaan doon? Kapatid, sasayang. Every time God allow us go through trials, problem, I am sure enough than si Lord. Bakit hinayaan to ng. Huwag lang natin basta, Lord, please, tanggalin mo na to. Ayoko na nito. Huwag lang nating asaming malampasan. Along the way ng habang dumadaan tayo sa pagsubok, sa tema, choose, hanapin natin. Should be a Christian as a follower, should be our Christian. Should have good judgment. Bakit kailangan nating dumaan? Tema, kasi dito hanggang saan na. Kaya nga, kapag wala tayong anampalataya, dali tayong matuwa ng problema. Makikita. Anak. Tunay sa Diyos. Anak. Kaya pala, sa verse 2 pa lang, kinausap na ni James lahat ng. It goes like this. Sabi niya, verse 2 to 4. Sabi niya, count it all joy, my brothers, when you meet trials of various kind, for you know that the testing of your faith produces steadfastness. And let steadfastness have its perfect. Lacking na. Sabi na ni Paul,
ni James, ang sinasabi na ni James agad sa umpisa pa lang, "Hoy, sa lahat ng problemang pagdadaanan mo, matuwa ka." Yung naman ako matutuwa? Paano naman ako magiging masaya? Mahirap nga itong pinagdadaanan ko. Pero ang sinasabi sa atin, huwag mo kasing hirap. Intindihin mo kung paano ka involved ni Lord. Paano tayo iaayos ni Lord pag dumadaan tayo. Kaya nga, every time na dumadaan tayo sa pagsubok, dapat maging kagalakan sa bakit? Dito tayo ikukorek. Dito tayo tatapyasan ni Lord. Dinaan kita kasi may mga bagay na hindi na bagay sa'yo. Tanggalin na natin yan. Dinadaan kita dito kasi may tinuturo ako sa'yo. Kaya every time na dumadaan tayo doon, tandaan mo, dapat mas maging naman nila. Pero sinasabi sa atin, kasi every time na may nadaan tayo, pagpapatunay hanggang sa tayo i-endure natin, titiisin ito para sunod na sasabihin, bring it on. Problema pa more. Puro sila. Lalampasan ko to. Pag may problema ka sa ano? Every time hindi natin nakikita yung purpose ng Diyos. Bakit dinaan niya tayo sa problema? Uulit-ulit. Kaya pagkakataon na sabihin, tandaan natin sa gitna ng mga problema natin makikita hanggang saan. Kapag ba may problema, Lord, may problema. Hanapin ko. At hanggang ngayon naghahanap. Nabi na nga eh. Diba? Nasa gitna ng pagsubok ng buhay, panahon na nahihirapan tayo, sa panahon na nasasaktan tayo, hanggang kailan natin paninindig? Hanggang kailan tayo pipiliing manatili? You know what? Sa gitna ng suffering, sinasabi sa atin, sa suffering na natin sa panahon ng problema, natin sa, paano pag busy ka? Busy ako. Online na lang ako. Maintindihan mo naman ako, Lord eh. Oo, naintindihan ka naman ni Lord. Sana maintindihan mo din si Lord. Diba? Ulitin ko ito mabuti. Kung hindi ka kayang gawing masama ng demonyo, gagawin kanyang busy para lumayo sa Diyos, and definitely, magiging masama ka na. Tanong mo sa katabi mo, busy ka ba? Sagutin mo ulit, sa susunod presidente na ha. Diba? At sinasabi sa atin, ngayon, kung busy ka, makikita din eh. Teka lang, busy ka, mapapatunayan. Sa kabisihan mo, mapapatunayan,
gaano tayo maninindigan para sa Panginoon. Nang sinasabi sa atin, the more na nagiging busy ka, dapat mas lalo kang nagde-devotion. Hindi, pastor, di ko na kaya eh. Anong gusto mo? Wala ka ng oras, di ka na gumising. O kayanin mo magka-oras para sa Panginoon. Na pag nag-busy tayo, mas lalo tayo nagbabasa ng Bible. Mas lalo tayong lumalapit sa Panginoon. Busy ako, mas lalo ako mag-W group, mas lalo ako mag-church. Kasi busy ka. Na hindi yung ginagawa mo ang pwedeng maging dahilan para iwanan si Lord. Alam mo, sanayan lang yan. Sa umpisa, di pa church, di mo na ako mag-church. May next week pa naman. Next week ulit, di ka na naman mag-church. Sa susunod na naman, di ka na naman mag-church hanggang sa, wala na. Sanay ka na. Sa panahon ng mga panahon na yon, dun talaga tayo, hahatakin palayo sa Panginoon. Amen? Paano sa panahon ng kawalan? Wala talaga, pastor. Zero balance. Totoo ba? Pero kumakain ka pa. Diba? Zero balance. Hindi, ang sinasabi sa atin, dadating talaga sa panahon ng kawalan Wala talaga. At dun makikita hanggang saan. Hanggang saan natin paninindigan yung faithfulness natin kay Lord. Lord, pwede ba next week na lang ako magbigay? Kahit di ka naman magbigay hindi naman mababawasan yung gastos mo Kasi malaki talaga. Shopee ka kasi ng Shopee, tas di naman importante. Di ba? Doon natin ito makikita. Kaya nga sinasabi sa atin, kapag gipit, dapat kay Lord lumalapit. Amen? Kasi yung iba sabi na, pag gipit, sa Bombay. Di ba? Hindi, dapat kapag gipit, kay Lord lumalapit. And sure naman ako, kapag nagtapat tayo sa Panginoon, magpo-provide si Lord. Amen? Kaya sa panahon na nape-persecute tayo, tuloy lang tayo kay Lord. What kind of persecution do we have? Di ba may mga tao talaga magsasabi sa atin, naku, sayang lang yung oras mo dyan. Pa-church ka pa, wala namang maitutulong yan sa'yo. Ikaw naman, madali kang maapekto. Sige, total, masama naman na tingin nyo sa akin. Magpapakasama na lang ako. Pinatunayan mo lang sa kanila na tama yung sinabi nila. Pero in those times, pina-persecute ka, mas dun ka manatili kay Lord. Alam mo ba, that every time people persecuted us, na-persecute tayo ng ibang tao, patunay lang yun na may nakikita sila sa atin. Na patunay lang yun na nakikita ni Lord sa buhay natin. Kaya every time na may nagpa-persecute sa'yo, dapat ang bulong mo ganito, praise God. Diba? May nagsasabi sa'yo, alam mo, walang nangyari sa buhay mo, pa-church ka pa. Praise God. Kasi ang totoo, meron. Kaso minsan, affected tayo nun Pwede wag na mag-church. Gusto nyo pala, nagbabago na nga ako, hindi magpapakasama na lang ako. Are you still here? Hello? Siyempre, hindi ito madali. Pamira, dadaan ka sa hardship, sa trials, sa persecution, sa test ng buhay, dadaan ka doon. Hindi ito madali. Pero it will make us more valuable. From vulnerable to become valuable. Nasasabihin sa atin, ito yan mahalaga ka sa Panginoon. At papahalagahan tayo ng Panginoon. That no matter what will happen, pag pinanindigan mo si Lord, tandaan mo, hindi ka ipapahiya ni Lord. Kaya sa panahon ng problema, panindigan natin si Lord. Kasi doon nasusubok kung paano tayo nagiging faithful sa Diyos. Pangalawa, test of authenticity. Amen? Sige nga, tingnan natin. Tunay ba talaga tong faithfulness natin? Kasi pwede talaga siyang i-fake. Pwede talaga siyang dayain. Pero kapag dinaan sa pagsubok, lalabas ang tunay na ikaw. Mapapatunayan yung faithfulness natin kung authentic ba siya o nagpapanggap lang. Ang sabi kasi sa verse 12, sabi niya, blessed is the man who remains steadfast under trial. For when he has stood the test, hindi niya lang basta pinanindigan, but proven. He was proven na may faithfulness siya. The word came from the Greek word dokimos. Nang ibig sabihin nito is to prove or trial that when we put metal through a fiery testing, it becomes out on the other side enduring, proven, authentic.
and genuine. Okay. Yung faithfulness natin, pag dinaan sa problema, lalabas yung totoo. Kasi pwede nating ipakita sa tao, faithful ako, Lord, faithful ako. Nakikita ng tao, faithful yan. Pero pag dumating na sa pagsubok, dun mapapatunayan yung authenticity ng faithfulness natin. Kaya, kapatid, hindi pwedeng alisin yung problema sa buhay natin. Hindi pwedeng tanggalin tayo ni Lord sa problema. Because after all, dito natin makikita gaano tayo katunay sa pagiging tapat natin sa Diyos. Na sa lahat ng pagsubok, makikita talaga i-check natin to. Faithful ba yan? Tunay ba yan? Not to judge us, pero it will mapuprove yun sa sarili natin. Faithful pala ako kay Lord. Kaya nga, nung pandemic, ay pambira, nasubukan kung sino ang tunay na tapat kay Lord. Dahil sa kabila ng walang church, may mga pinilit manatili kay Lord. Pero may mga tao din na sumabay sa agos ng panahon. Are you still here? That suffering will help us to be tested for us so that we will know if we are fit enough para sa reward ni Lord. Karapat-dapat ba talaga tayo sa reward ng Panginoon? Amen? Karapat-dapat ba talaga tayo doon? And after all, si Lord lang naman talagang karapat-dapat. Kaya nga, yung suffering na to ang magpapatunay, magbibigay ng approval, magbibigay ng test sa atin. Okay, authentic to. Tunay to. Diba? Pag tunay, pwede ka ng isang la. Tignan mo nga yung katabi mo, tunay ba yan? Pwede ng isang la. Amen? Kasi sinasabi sa atin, pag tunay, totoo, tried and true. Kaya sa kabila ng hirap at pagsubok, tunay yung faith mo kay Lord tunay yung faithfulness mo kay Lord, mananatili ka talagang tapat kay Lord. Sabi ng 1 Peter chapter 1 verse 7, sabi niya, "This have come so that the proven genuineness of your faith of greater worth than gold, which perish even though refined by fire, may result, may praise, glory, and honor when Jesus Christ is revealed." Na sa pagdaan daw natin sa pagsubok, kapatid, sa pagdaan natin ng problema, mapapatunayan kung tunay yung faithfulness natin, kung tunay yung katapatan natin sa Panginoon. Then, if it is proven, then it will give praise, glory, and honor to our Lord Jesus Christ. Mamakita natin, para kay Lord. Amen? Na kaya nga, hindi pwedeng lampasan natin ang suffering. Pero hindi natin pwedeng sayangin yung suffering kasi ang totoo, magaganap at makikita ang pagiging tunay pag dumaan tayo dito. Hindi tatagal lang fake. Hihinto agad. Mawawala agad. Nakakalungkot mang isipin, pero may sala talaga. Hindi natin mabibiro si Lord. Uy, joke lang, Lord. Because if you really want to be faithful to God, dadaan to sa i-refine ito. Susubukin ito. Naalala ko lang si Job. Have you read the story of Job? The scenario goes like this. Sabi ng Diyos kay Satanas, nakita mo ba yung si Job? Sabi niya, sinasamba ko niyan, titiwala yan sa akin. Sumagot si Satanas, sabi, kaya ka lang naman niya sinasamba pinagpapala mo Subukan mo tanggalin yung pagpapala. Tingnan ko lang kung sambahin ka niyan. Sige. Basta wag mo siya papatayin. Tinanggal. Ang sabi ng Bible, hindi nagkasala si Job. At ang sabi doon, hubot-hubad siyang dumating sa mundo na to. Hubot-hubad pa rin siyang babalik sa Panginoon. Sakita sila ulit. Kamusta? Sabi nila, kaya lang naman sinasamba ka ni Job, pinagpapala mo yung pamilya niya. Binibigyan mo siya ng maraming kabuhayan. Kaya lang naman yung ginagawa. Sige. Sabi nila, sige, wag mo lang siya papatayin. Nawala. Anong sagot ni Job? Hindi lang dapat sa kagalakan, kasiyahan, dapat tayo sumamba sa Diyos. Ngunit sa panahon na may pagsubok,
papuri pa rin sa Panginoon. That you know what? Same scenario, ganun si Lord sa atin. Kita mo ba yan? Akin yan eh. Sabi nung kaaway, kaya lang naman sa'yo, bless mo yan eh. What do I mean about this? Brad, tiwala si Lord sa kakayanan natin. Kaya nga there's a song goes like this, siya lang ang nagtiwala sa atin, kaya dapat wag natin siyang biguin. Na hindi tayo hahayaan ni Lord na dumaan sa pagsubok, sa problema ng buhay, kung hindi niya alam na kaya mo. Kaya mo naman. Sabi ng Facebook, kaya mo naman. Maarte ka lang. Diba? Kaya naman talaga natin. Mapagtatagumpayan naman natin. Kaya lang, ayaw nating kayanin. Hello? Kaya mo naman. Kaya nga, lagi mo tong tandaan. Nagtitiwala si Lord sa atin. Sino dito naniniwala doon? Kaya wag natin siyang biguin. Amen? Whether we like it or not, dadaan talaga tayo sa pagsubok. Kasi dito makikita kung gaano tayo ka-authentic sa Panginoon. Tunay ba? Tunay ba? Tunay ba yung pagiging faithful natin kay Lord? Itatest natin yan. And last, number 3, the test of love. Amen? Mahal mo ba si Lord? Idaan sa pagsubok yan. Sabi niya dito in verse 12 pa rin, blessed is the man who remains steadfast under trials. When he has stood the test, he will receive the crown of life, which God has promised to those who love Him. And this love is the quality of love, it's not based on emotion, but it is action work. Nang sinasabi, ang tunay daw na nagmamahal sa Panginoon, unconditional yan, sacrificial yan, na parang walang pwedeng maging dahilan para hindi niya mahalin si Lord, o walang kondisyon para mahalin niya si Lord. Meron o wala, magmamahal yan sa Panginoon. Mamahalin niya yan si Lord. May pagpapala o wala, mamahalin niya si Lord. Sacrificial yan, na kahit masaktan, kahit mahirapan, mamahalin niya yan si Lord. And that love is the only key for us to remain and to choose God even though we are in the midst of suffering. Bakit mo magtitiisan ng isang problema? Bakit mo pagtitiisan ng isang suffering na gawin ng tama kung kaya mo namang gawin ng mali? Mahal ko si Lord. Amen? Mahal natin si Lord. Ang pagmamahal natin sa Panginoon ang magdadala sa atin para manindigan lalo, para mapatunayan lalo kung tunay tayo. You know what they always said? Action speak louder than words. If you really love God with our lips, we should demonstrate it with our own life. Dapat makita sa buhay natin kung mahal natin si Lord. Beyond our excuses. Even it's valid excuses. Dapat makita pa rin natin, mahal natin si Lord. Mahal mo si Lord? Subukan natin yan. Idaan sa problema yan. Kaya ingat ka. Ingat tayo. Because the moment we say that we love God, ang kasunod niyan, problema yan. Pagsubok yan. Pero hindi ka idadaan ni Lord dyan kung alam niyang hindi mo kaya yan. Are you still here? Sabi, John 14 verse 15, if you love me, keep my commands. The word keep came from the Greek word tereo. Nang ibig sabihin nito, tereo speak of guarding something which is one's possession. It means to watch as one would some precious things. Nang sasabihin sa atin, pambira, saktan nyo na ako. Kunin nyo na lahat sa akin. Wag lang siya. Diba? Hindi nyo na-gets yun. Ulitin ko. Kunin nyo na lahat sa akin. Wag lang siya. Saktan nyo na ako, pahirapan nyo na ako, pero mamahalin ko pa rin si Lord. Amen? Na mas pipiliin ko ng masaktan, na mas pipiliin na natin masaktan, mahirapan, mawala ang lahat sa atin, insultuhin tayo, pero hindi ako mapapagod mahalin ang Diyos. Even it cost my life. Amen? Na ang pag-ibig ko sa Diyos mananatili
sa anumang panahon, kahit may problema. Kaya kung mahal mo talaga si Lord, mapapatunayan yan sa panahon ng pagsubok. Are you still with me? Amen? Tap mo naman yung katabi mo, sabihin mo, Amen. And syempre, the Lord our God is so good. Sa lahat ng tagumpay na magagawa natin, sa lahat ng pagsubok na mapagtatagumpayan natin, pag nagawa natin to, sa lahat ng magagawa natin, may reward si Lord. And you know what? Being faithful in the midst of suffering, trials, persecution, or every hardship na in-endure natin, na natili tayong tapat sa Panginoon, na natili tayong nanindigan, na nag-stood up tayo sa Panginoon, and nagmahal tayo sa Panginoon kahit anong mangyari, may reward si Lord. Sabihin nyo nga po, reward. Dalawa. Sino dito gusto niya yon? Number 1, it's what we call blessed life. Sino dito gusto niyang pinagpapala yung buhay niya? Amen. Gusto natin yan. Sabi niya dito, in the verse that we have read, sabi niya, blessed is the man. Alright? We don't usually says na, how can you say that we are blessed? We are in the midst of suffering. But the blessing na tinutukoy dito is not the blessing na gusto lang natin. Madaming pera, masaya, ganyan. Hindi. But this blessing na dinidescribe ni James is those who remain firm in their faith and confident in God in the midst of trial. That's what we call blessing. Brad, pag kinaya mo daw manindigan, mahalin si Lord at mapatunayang totoo ang pag-ibig mo sa Panginoon, sa gitna ng problema, pambira, pagpapala yun. Tanong mo sa akin, bakit? Walang nakakagawa nun. Ang nakakagawa lang nun yung mga pinagpapala ni Lord. Amen? And this word blessed came from the Greek word makarios. Sabihin nyo nga po, makarios. It was actually large or length na ang ibig sabihin ay maging masaya. But not in the usual sense of happiness na based on positive circumstances. Na yung makarios dito, na sa kabila ng problema at sakit pagsubok na pinagdadaanan natin, makukuha nating maging masaya, hindi dahil sa nararanasan natin, kundi sa kung sino yung sumasama sa atin. Na si Lord palang sapat na, masaya ka na. Amen? Para mas maintindihan natin na every time daw na dumadaan tayo sa pagsubok, we are makarios. Makakaraos din tayo dito. Amen? Mapagtatagumpayan din natin. You know what? Makarios is also a state of existence in relationship to God. Na ang sinasabi, bless ka kasi sa lahat ng pinagdaanan mo, after all, hindi ka mag-isa. Na kung si Lord ang nagdaan sa atin sa lugar na to, si Lord pa rin ang maglalabas sa atin. And makinig kang mabuti, hindi ito magagawa ng sino mang tao na walang relasyon sa Diyos. Pero pag nagawa natin to be steadfast and to be authentic and to love God even in the midst of trials, even in the midst of persecution, hey, you're so blessed. Amen? Kaya nga sa pagsubok na kakaharapin natin sa mga susunod, Lord, what do you want me to know? What do you want me to learn from this trial, this problem and persecution? Then be it. Let's get it on. Hindi yung ano ba naman yan, Lord? Problema na naman. Nakalooban ng Diyos lagi ang hanapin natin. Hindi lang yung sagot sa problema natin. You know, when we say blessedness, it's not a freedom from trials or absence of temptation. But blessedness is belong to those who endure the test. Blessedness belong to those who endure trials out of love to God. And blessedness belong to those who are proven true by trial. And blessedness comes out of patience experience. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, pinagpala ka pala eh. Parang di ka naman naniniwala. Ulitin natin, sabi mo, pinagpala ka pala eh. Lagay natin dyan sa comment section, pinagpala ka pala. So kung pinagpala tayo, that's the first reward ni Lord. Na sa lahat ng pagdadaanan mo, may pagpapalang handog ang Diyos. But not a typical blessing na we expect, but in perspective ng Panginoon na blessing sa buhay natin. Pangalawa, there is what we call crown of life. Amen? Ang sabi doon sa verse, He will receive the crown of life. You know what?
eternal life is given, but this kind of crown is different. I will show you a picture. This is what we call Stephanos. Right? Alam ko you are familiar with some movie na nakikita natin ng ganyan. You know what? This Stephanos was literally used to adore those people who won the game. Yung mga nanalo sa palaro sa field ng track and field or athletes, mga ganyan. So nilalagay nila to dyan sa kanilang head. So that's the recognition. And also, maliban doon sa mga tao na yon na nilalagyan nito, naglalagay din sila sa mga taong may significant or may tending appreciation sa mga may exceptional contribution sa state or sa grupo na meron sila. Uy, grabe nagawa nito. Lalagyan natin yan ng Stephanos. Alright? So makikita natin doon yan. And another Stephanos, meron pang 7 na ginagamit ng Roman Empire nung panahon na yon para i-award sa mga special na tao. So the first one is what we call Corona, not Virus, but Civica. Alright? Corona Civica. Ito yung mga nilalagay sa mga Roman soldier or Roman people na nakapag-save ng buhay or any citizen in the battle against the enemy. May labanan. May naligtas ka sa labanan na yun. So you are being awarded by Corona Civica. Another one is what we call Obsidianalis. Okay? Which means made of grass, given naman ito sa mga taong nagpalaya ng isang town or nakasakop ng isang town or isang village. So ilalagay nila yan dyan sa ulo nila. Another one is what we call murales. Diba? Mura na, may less pa. Murales. So those people naman, ito naman yung mga unang tao na nakakonquer ng city or ng castle sa panahon nila in the midst of war. Mukha lang siyang mumurahin, pero it was made of gold. Are you still here? Another one is castralis. Alright? Ito naman, it was like murales na made by gold. Ito ay binibigay sa mga taong unang nakapunta sa camp ng enemy. Nakapasok or possible, these people are what we call spy. Uy, may award dyan. Diba? Yan yung award nila. Another is nabalis. Ito pag sumakit yung tiyan mo. Okay, ang tawag doon, nabalis. Tapos lalawayan ka. Joke lang. Nabalis is also made from gold, given naman doon sa mga nag-expand ng border. Halimbawa, ito lang yung sa kanila. Because of their ability, because of their capacity to fight, na-expand yung border, or may nasakop silang mga lugar. So yun yung i-award sa kanila. Number 6 is what we call obalis. Ito naman was given to the captain to subdue any town or city or won any field easily without blood. May mga nasakop, nanalo, pero hindi dumanak ang dugo. And lastly, meron silang triumph palis. Alright? This was given to the chief general na nanguna sa lahat ng battle. So in times of James, these crowns ang nilolong or ginugustong i-achieve ng mga tao. This kind of crowns na meron noon, ang gusto nilang makuha. That's what they want. And that's the reason why James said, alright, may mga crowns para sa mga ganitong labanan. Pero I want to tell you that there is also a crown sa laban ng buhay at si Lord ang magbibigay. Na itong mga crown na to, ibibigay yan sa iyo ng tao. But again, this is just temporary crown. But the crown of life na ang magbibigay ay si Lord, hindi to matatapos, hindi to mauubos. Hindi rin to malulusaw. Because aabot ito hanggang langit. Na every time daw na pinipili nating magtapat sa Panginoon sa lahat ng pagkakataon ng buhay natin, there is a reward that God is prepared for us. And that is the crown of life. Na hindi mo pa naranasan, hindi mo pa nakita, at hindi mo ma-imagine yung kayang pagpapala o yung kayang reward ng Panginoon sa buhay natin. Na pwede rin natin sabihin na sa panahon natin that this crown of life is more than to your achievement, more than to the fulfillment of your dreams, more than to your goals, more than to your work, to your family, or anything. It's more than to that. Because after all, it is the Lord who will give nito sa buhay natin. And sabi ni James,
na sa lahat ng paghihirap natin, sa lahat ng sakripisyo natin, sa lahat ng katapatan natin para sa Panginoon, may nakakita man o wala, pero nakita yun ng Diyos. And the good thing is, si Lord ang magre-reward nito sa iyo. Amen? Kaya the challenge for us tonight, that no matter how suffering do we have, whatever trials, whatever problems do we have, pilitin nating piliing manatili sa Panginoon. Because after all, it is the Lord. Amen? He is good and He will never change sa buhay natin. Hindi ko alam kung ano at nasaan na tayo or kung ano nang nangyayari sa buhay natin. But this is the challenge. Hanggang saan tayo dadalhin? Hanggang saan tayo iaabot? Hanggang saan tayo mananatili, magiging tapat para sa Panginoon sa buhay natin. I don't know kung anong meron na nang ginawa natin. Di ko alam, di ko nakita. But one thing is for sure, kita yan ni Lord. Amen? Hindi yan lingid kay Lord. Hindi mo man makita sa ngayon. Hindi mo man malaman sa ngayon. But the good thing is, the Lord, our God, our faithful God, is the one who will give the reward. And this is the crown of life. The greatest reward to every crown na pwede nating makuha. Amen? Can we just close our eyes right now? At sa pagpikit mo sa mga oras na to, I want you to have realization. I want you to have time to meditate on the word of the Lord. Amen? Isipin natin ng mabuti. Hanggang kailan nga tayo? Hanggang kailan nga natin pipiliing manatili sa Panginoon? Hanggang saan tayo aabutin o iaabot ng pagiging tapat natin sa Diyos? Not to condemn you, not to judge you. But this is evaluation for every one of us. That we need to choose. Even it's hard to be faithful sa ating Panginoon. And I will give you time to pray. Kausapin mong Panginoon sa mga oras na to. It's between you and God. Mananatili sa'yo, lilim, sasambahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa'yo, lilim, masumpungan ka sa dakong lihim. Mananatili sa'yo. Pwede ba sa mga oras na to, tatayo tayong lahat? Can we just worship the Lord? Can we just adore Him? Can we just glorify Him? Can you just sing this song as you worship Him? Come on, church. I know you know already na may faithfulness ka kay Lord, that God is faithful as well. Na pwede ba sa mga oras na to? Come on, church. Na maging prayer mo to ngayong gabi na to. Maging dalangin mo to sa Panginoon. Maging dedication mo to kay Lord. Mananatili sa'yo, lilim, na masumpungan ka sa dakong lihim. Mananatili sa'yo, lilim, na masumpungan ka sa dakong lihim. Mananatili sa'yo, lilim, masambahin ka sa dakong lihim. Ang papuri ko ay tanging sa'yo. Come on, say it. Sa'yo lamang iniaaral, O Panginoon, ang puso ko sa'yo magpakailanman. Say it again. Ang papuri ko Ay tanging sa'yo, ay tanging Diyos. sa'yo,
puso ko sa'yo magpakailanman. Ang papuri ko ay tanging sa'yo. Sa'yo lamang inihalat, O Panginoon, ang puso ko'y sa'yo magpakailanman. Pwede ba sa gabing ito, malaya kang kausapin ng Panginoon? Hey, can you just rededicate your life? Can you make a decision tonight? Alam ko may mga pinagdaanan ka na napatunayan mo na at naranasan mo na tunay na may katapatan ka sa Diyos. Pero pwede ba sa mga oras na to, na anuman ang darating pa, anuman ang makakasalamuha mo pa, at anuman ang tahakin man natin sa mundo na meron tayo, pipilitin pa rin nating piliin si Lord sa lahat ng pagkakataon ng buhay natin. At kapag nandun lagi sa choices si Lord, hindi natin kailangan pag-isipan, si Lord agad yung pipiliin natin. Malayo pang tatahakin natin, malayo pang darating, marami pa tayong mangyayari sa buhay natin. But again, tonight, it's your decision to make a declaration that, Lord, no matter what will happen, anuman ang mangyari sa buhay, Panginoon, anuman ang tahakin ng buhay na meron ako, anumang sakit at pagsubok na pwedeng maranasan ko, Lord, tulungan mo kami, tulungan tayo ng Panginoon, na kahit mahirap, pilitin nating piliin ang Diyos, si Lord, sa lahat. Na after all, it is the Lord na mananatiling tapat sa buhay natin. Come on, church. I will give you time to talk to the Lord, to talk to your God. It's between you and Him. Hallelujah. Come on, speak to the Lord right now. We worship you, Jesus. We glorify your name, God. Hallelujah. Hallelujah. God knows who you are, or wherever you are. Alam ni Lord lahat sa'yo, tungkol sa'yo. Hindi pa ganun man ka-perfect, di man ganun ka-complete. Pero your dedication tonight matters. Ngayon pa lang, hindi pa dumadating. Pag-desisyon na natin, napipiliin natin ang Panginoon sa buhay na meron tayo. Come on, church. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, God. Sinasamba ka namin, Panginoon. Pinupuri ka namin. Sa mga oras na to, pwede po ba, maaari po ba na ilagay natin ang ating mga kamay malapit sa ating mga puso? And right now, make a decision sa Panginoon with all your heart. Sa Panginoon at hindi sa tao. Na yung paninindigan mo ngayon, na pagdadaanan mo, yung pagmamahal mo, ay mananatili kang tapat sa Panginoon. Come on, church. Hallelujah. Hallelujah. Hura kandara bababayas. Kandara baban. You are so good, Lord. Mabuti ka, Panginoon. Dakila ka, O Diyos. And this time, can we just grab the hand of a person next to you? Pwede mo bang hawakan yung kamay ng katabi mo? And I want you to pray for that person. I know, may kanya-kanya tayong battle. May kanya-kanya tayong pagsubok sa buhay. But let's pray together. Let's work together. Panalangin natin yan, na kung ano man yung mapagtatagumpayan niya, ay tagumpay nating lahat. Na kung ano man yung pipiliin niya, ay piliin niya si Lord sa lahat ng buhay, sa pagkakataon ng buhay na meron siya. Hallelujah. Thank you, Jesus.
Hallelujah. Thank you, Lord. Salamat po, Panginoon. Salamat po, O Diyos. Kapatid, hindi ko alam kung anong meron sa'yo. But one thing for sure, na sa lahat ng pagdadaanan mo, sa lahat ng pinagdadaanan mo, gusto kong tandaan nating mabuti. Matatapos din to sapagkat kasama natin sa Lord. Hindi masasayang, hindi isang pagkakamali, hindi sayang oras, hindi sayang ng treasure na piliin at ibigay sa Panginoon. Sapagkat ang tama, isa sa pinakatamang desisyon na gawin natin ay piliin natin ng Diyos sa buhay natin. Can we just thank the Lord tonight? Hallelujah. Sa sarili mong paraan, pasalamatan mong Panginoon. Pasalamatan mo ang Diyos. Come on, church. Come on, pasalamatan mo ang Panginoon sa mga oras na to. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Come on, open your mouth and adore Him. Thank Him. Glorify Him in your life. Come on, church. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Liling na masumpungan ka sa dakong lihim, mananatili sa iyong liling at sasambahin ka sa dakong lihim, mananatili sa iyong lilim na masumpungan ka sa dakong lihim. Panginoon, salamat sa oras na to, sa gabing ito. Salamat sa iyong salita. Salamat sa paalala, sa pagmamahal. At salamat, O Diyos, sapagkat mananatili kang mabuti, mananatili kang tapat, mananatili kang Diyos. Ano man ang mangyari sa lahat ng panahon at pagkakataon sa buhay namin. O Lord, salamat po. Salamat sa oras na to. At naniniwala ako sa mga gagawin niyo pa sa buhay namin. Lord, sa iyo po lahat ng papuri. Sa iyo po lahat ng pasasalamat. Sa pangalan ni Jesus. And everybody will say, Amen and Amen and Amen. Praise God. 3 tao sabihin mo,